yung pag-spring up bigla-bigla ng mga agenda, parang yung nangyari po kagabi, is not exactly the height of politeness. Tama po ba? Ganito po ang patakaran. Hindi ko Opo. po masyadong nasundan yung nangyari kagabi. Ngunit ito, let's be specific, yung amendment sa aming rules, linagay nila na sinubukan nilang amyendahin at pwede pong bumoto kahit wala ka sa session hall. Ang gusto ko po, ang sino man ang mag-amend ng aming rules ay ipopresenta po sa plenaryo ang isang panukalang pagbago ng rules. Yan po ay babasahin on first reading, pagkatapos i-refer sa Committee on Rules kung saan pag-uusapan ang panukalang baguhin ang aming Senate rules. At doon, pagkatapos doon, magkakaroon ng report ang Committee on Rules sa plenary session at doon po pagdidibatihan ang report ng committee. Ang report ng committee pwedeng amendahin at paano amendahin, pwedeng hindi na amendahin. So, yan po ang proseso. Ngunit ang nangyari dito, nagkaroon ng napanood ko, si Senator Marcoleta proposed na ang aming reglamento kung saan kailangan nasa session hall ka in case of nominal voting, in case ng bubotohan. Hindi ka pwedeng bumoto kung wala ka sa session hall. Sa katunayan, kahit nasa lounge ka at ang pagitan ng lounge namin o ng aming lounge at ang session hall ay dingding lamang, kailangan pumasok ka sa session hall in order to vote. Ganun po ka-stricto ang tradition namin. Kaya ito proposal na pwedeng electronic voting, isang malaking pagbabago na dapat naman pag-usapan ng gusto. Dahil maraming implikasyon. Halimbawa, doon po sa quorum, kung susundin mo itong sinasabing pagbabago, yung Senate President, posible po, siya lang ang senador doon. Lahat laptop na kausap niya. At lahat may quorum, pwede magdebate sa laptop. So, there are so many things. Kaya po ito'y isang malaking pagbabago na dapat pag-usapan ng gusto. Hindi ko naman maintindihan kung bakit pinagmamadali at pinagpipilit na pagbutohan. Kaya sa akin po, sinasabi ko nga sa mga interview today, yan po, nakikita natin ang tawag natin dyan, tyranny of the majority. Dahil po mayroon photo, kailangan ipilit na. Hindi dapat ganun eh. Sa Senado po, usually ang decision through consensus. Ibig sabihin, pag-uusapan, ano bang pinakamabuti? At ano ba ang compromise na may mga objection, ano ang pwede natin gawin? Hindi po yung magsusumiti ka ng proposed amendment, pagbubutuhan at dahilan sa mayroon kang mas nakakarami, isaksak mo na lang sa Senate rules ang ibig ng majority. Yan po sa ating saligang batas. Mayroon po kapangyarihan ang Korte Suprema to correct grave abuse of discretion. Pwede po ang isang ahensya ng pamahalaan ay mayroong diskresyon na gampanan ng isang tungkulin. Ngunit kung ang desisyon ay arbitrary, ay grave abuse, inabuso ang discretion para magdesisyon ng isang bagay, yun po ay may kapangyarihan ng Korte Suprema to correct this. At sa aking pong tingin, kung tinuloy nila kagabi yung botohan, that is a classic example of a vicious abuse of discretion. Ngayon, lumabas yung mga majority, yung mga minority, at nawalan ng quorum kaya hindi na pwedeng pagbotohan yung proposed amendment. At yun naman doon sa mga parliamentary practice, ginagawa na talagang sinasadyang kung hindi mo mapigil ang isang panukala, pwede po kayo
umalis at ang maiiwan ay questionin yung quorum. Nangyayari po yan araw-araw sa Senado kung mayroong mga bagay na mainit ang debate. Ngunit yan po ay accepted parliamentary practice. Pero hindi po ganito karami, sir. At ano pong significance ng ganito karaming nagwo-walk out? Kailangan siguro para mawala ng quorum. Dahil kung isa lang mag-walk out, baka mayroon pa rin labing yan sa loob. Strategy Kaya, po siya. hindi ko alam kung ano ang sitwasyon. Ngunit ang number po ay siguro yan ang kailangan in order na magiging less than the 50% plus 1 na kailangan palaging present sa session hall.